Even anytime Jesus Christ, is the true God and eternal life. Kasi ang pinapakita ko sa talatang dumating yung Son of God, sabi, give us understanding na makilala natin yung gift na yun, kasi yun yung desire ng Father. Ibig sabihin, pinadala ng Son of God para makilala natin na yung gift na yun, siya yung true God. Betulan ko doon sa sabi dyan, ama, naboring siya. Nung naboring siya, nag-isip siya ng dahilan kung makanday nyo. Hindi ba ang naisip na ng Diyos sa'yo, bago? Hindi ka pwede rin akong lumikha ng katulad ko? Wala nga yung gusto nyo eh. Hindi naman pwedeng dalawa sila. Oh, mag-isip tayo ah. Gagawa tayo ng mundo. So, pero ito gagawa sa Diyos niya ay managaling sa Hindi ka tutubog. Latinera. Dito ka tutubog. Hindi sa... Sir, paliwanag mo na yung natin yan. Diyos na, yung Diyos. Pero hindi siya katulad ng Diyos na, no? Paliwanag mo. Okay, maikli lang, maikli. Sabi ni Kristo, ang Ama mas dakila sa akin. Tapos, ako'y nanggaling sa Ama. Tapos, sabi ni Kristo, ang Ama nanahan sa akin. Kung ano meron ng Ama, binigay niya sa akin. So, sa biblical na gagawin, yung Ama ang nagpamana sa anak. Anong kalagayan ni Kristo ngayon, Diyos tao? Pwede ko sabihin may nature siya ng Diyos kasi yung Ama nanahan sa kanya. Nature ng Ama at saka nature niya may union. Yung human nature niya, pagiging anak niya. Yung godly, divine nature niya, yung Ama, nananahan. Equal ba sila ngayon? Yung binigay na niya ng equality, yung tinaas ng Diyos ng anak para maging kapantay. Philippians 2:6. Paliwanag yun. Pero kasi, ang iba kasi ang pantay, parang pantay-pantay na Diyos, hindi ganon. Yung Diyos, ibinigay sa anak lahat ng kanyang pagbalhatian. Hebrews 1. Kaya meron silang pagkapantay. Yun yung maliwanag. Oo. Sa iba kasi parang tatlong dati ng pantay, parang nasa ko yung nasaan yung plano? Nasa kanya mismo. God, Lift up. Actually, nasa loob niya the nature, sabi Christ has two natures, which is divine and human, that is the advantage belief. Napapasok ka? Hindi palagi ang definition pagpansyon. Sapagkat kung magpansyon ang divinity, Satan try to dito ba na mag-remark. Tanong ko ba sino ba ganito yan? Kaya, ano yung ba dito? Hindi ba? Hindi nag-function lang. Kagaya, for example, yung sa dagat sila ng Galilee, yung nagbagyo, Ba't paano ka nagpapatulog? natutulog sa bagyo. Pero kung ituloy niya na hindi po na-record mo siya, o nagpapansyon, May nagpapatugtog. kung hindi mag-remark ang si Satan na nagremark sa Christ, wala tayong pag-asa mabawi ni Kristo ang Term lang yan eh. Pero kailangan natin paano matulog lang din. Eh, tama yung hindi ka tumulong sa kanya. Oo nga. Ako nasasagot. Yung minuban, gusto ko i-correct yung thinking na denomination sa hubad. Ang unawa ng hubad, dating Diyos, naging tao. Kung babasahin yung Philippians 2:7, taong kalagayan na siya, meron na siyang kapangyarihan ng pagka-Diyos, doon niya
niya hinubad. Ang paghubad niya, nung nag-serve siya. Hindi naghubad ng baby, naghubad nung nag-servant. Made himself of no reputation and became a servant. Nasabi ko ba? But made himself of no reputation, but took the form of a servant. Yung servant, meron ng pagka-Diyos sa kanya, nanahan na sa yung baptism niya. Nung nanahan na sa baptism niya ang Diyos, doon siya nag-servant. Hindi niya ginawang hindi siya nag-asta na siya ang i-serve. Siya ang naging servant. Yun ang paghubad. Kasi, ang Diyos, siya dapat i-serve. Tama? Asakan, kailangan ito yung paglipuran eh. You can use the power for others to serve you. Pero no, you use the power to serve others. So, yung hubad, you did not use the power for yourself. You use the power to serve God. So, doon mo hinubad, tapos pag ituloy mo yung bata, until death. So, yung paghubad niya, until death, hindi siya mamamatay kung yung power ng Diyos nandun. Hindi niya ginamit yung power ng Diyos para iligtas yung sarili niya. Pag dumating na sa taktong oras, dapat siya mamatay. Hubad yun. Diba? My God, why hast thou forsaken me? Nahubad yun eh. Pinahuli siya eh. Alam mo bakit siya pinagkanulo ni Judas? Alam, ni Judas may kapangyarihan siya. Yung sinabi niya, I can call 10 legions of angels. Pero hindi alam ni Judas yung propesya. Kaya, nung pinagkanulo ni Judas at nalaman niya mapapatay, depressed siya, pinilik niya yung pera, nagpakapatay pa siya. Hindi niya alam plano na yun. So, yung paghubad, hindi niya kailangan namatay, hindi niya kailangan nag-serve, pero nag-serve siya hanggang namatay. Ang huli-huling service niya, kamatay as a Lamb of God. Yun ang paghubad. Yun ang paghubad ng pagka-Diyos. Kasi, hindi ka mapapatay kung yung power ng pagka-Diyos. Hindi niya ginamit yun eh. Iniwan niya yung katawan. Pwede ba magdagdag? Mabilis. May 50 minutes na pala. Paghubad, ito lang nangyari ito sa yung ipako. Sapagkat kung hindi sinubad ang pagkadyos niya, kahit nagtulog ang pagkadyos niya, hindi pwedeng ipako. Hindi sinubad. Dagdag ako. Now, ang sabi diyan, kung sa pagkabata niya, sapagkat he was worshipped by the people. Ang ibig sabihin kung walang Diyos sa kanya, nagiging sayang ang pagsamba ng pero sayang ang pagsamba nila na tao pala, pure sa hinubad niya. Okay. So therefore, ang hinubad niya, to fulfill, na kailangan ang ating kasalanan maipako sa Diyos. Kasi kailangan ang kanyang pagkatao nagpropisitan kaya hindi maglalawang isakan so kailangan mag-fight ulit si Satan. Talunin niya kasi tao. So, agree ako, yung death, hubad. Pero dulo na yun ang hubad. Ang umpisa ng hubad, binautismuhan siya sa River Jordan at nagsimula siya mag-serve. He took the form ng servant. Hindi lang sa cross ang servant niya eh. Nung nagpapagaling siya ng tao, nag-preach ng Word of God, servant na yun. So, from 30 years old up to 33 and a half years old, yun yung hubad niya. Pero nung hindi pa yung hubad. Kasi, preparation pa lang. Kasi ang high priest hindi pwede maging priest until 30 years of age. Kaya sinundan niya yung age ng priest bago maging priest. Bago ka mag 30 years old, preparation, training period, Aaronic training. Yung glory, sinabi ni Cristo, ang tanong ko
Cristo, sabi niya, Father, gusto tayo ng Hindi, yung kaliwala niya asa dyan sa logos naman yan. Bigay mo sa akin. kung sa sikreto, nawala ba yung kaliwala niya noon at ngayon niya? Papaliwanag ko yan. Meron pa tayong text. Ang paliwanag ng iba, before creation of the world, may tinanggap na siyang kalwaltihan. Pero kung naintindihan niyo ni John 1:1, logos, ano ng Diyos yun? Kasi, di ba hiningan ni Christ yan? Ipagkakagulo na siya. Yung plano ng Diyos, mapatay siya. Pag namatay siya, i-resurrect siya, tatanggap siya ng glory. Pakibasa. 1 Peter 1:11. 1 Peter 1:11. Maganda yung 1 Peter 1:11. Pinuli nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Cristo. Matagal na ng paunang ipayag sa kanilang hirap at itim ni Cristo at ang parangal at tatapos. May sinabing kamatayan, di ba? Yung paghihirap. Paghirap. Yan yung cross. Pagkatapos ng paghihirap, yung glory. Yan yung glory hiningi ni Christ. Before the foundation of the world, hindi pa nangyari yan. Nangyari yan in the mind of God. In sa John 1:1 word. Bigyan pa another verse. Revelation 13:8. Pareho yan. Na slain. Oo. Pinatay na siya bago pa create ang mundo. Ibig sabihin, all in the plan of God. 13:8. Ito, kagustuhan na hindi ko kaya kamatayan. For knowledge. Tama, for knowledge. Predestination. 13:8. Kapag ba sa kanya ang lahat ng nabubuhay? Di ba ko ng lupa, maliban sa mga tao ang pangalan nila kamulat sa mga liban. Wala pa ang sanlibutan. Ang raplay ay iniingatan ng order o pinatay. Hindi lang directly nasulat. No? Ikaw po po yung King James, ha? Ibang verse. Are written in the land, in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Pinatay ang land before the foundation of the world. Ganyan ba yung effect ng mga ganyan? Okay. Kung pinatay siya bago sa tagsanlibutan, paano nangyari yan? Oo. Naganap kasi yun sa logos, sa word. Pagdating ng point in time, the fullness of time has come, sent forth His Son. Ipapaganap niya yan. Nung hinihingi ni Christ, glorify now to me, with the glory I had with thee, before the world was. Bakit niya hinihingi ang glory? Yung glory niya, hindi pa niya natanggap. Ang natanggap niya glory, nung indwelling, power to heal, pero yung glory of resurrection, wala pa. Kaya, nung hinihingi niya yun, resurrection kasi yun, yan ang hindi nakikita ng mga nagbabasa. Oo. Glory of resurrection yun. Kunin mo yung denominational thinking sa in the past. Paano? Naulit na history? Parang moro-moro lang? No, it was in the logos of God, in the mind of God. Ilang taong ka nag-aral sa Biblia? 1987. Yung may natutunan ako ng solido, 1987. Pero before 1987, mababaw natutunan ko, nakikinig lang sa David Campbell, 700 Club, saan. Natutunan ko lang noong 1986. Yung kay Alberto Rivera, kilala mo yan. Hanggang doon na ako. Pero nung 87, itong narinig nyo, meron na ako napakinggan na ganyan. So, ang tawag din yung parang... May tanong ako sa'yo. Oo. Yung Revelation chapter 11. Ito, modern day prophet. Itong modern day prophets na to, may anointing ni Moses and Elijah. Malakay, ito tuturo ko rin sa kanila. Malakay 4. Kapag binasa niyo yung Malakay 4, remember Moses, yung gumamit sa kanya, then I will send Elijah. Yung Moses anointing and Elijah anointing. Kung babasahin niyo yung context ng Malakay 4, end time, may mangyayaring nakakatakot sa ganun.
na masusunog daw ito. Great. Walang makitirang kasama. Sabi niya. Tapos, bago dumating araw na yan, may papadala siyang Moses and Elijah. Ito na yung prophet. May alam din yung denomination sa prophet. Pero, sir, sila namatay sa physical kasi papatay sila. Si Elias namatay yan sa physical. Si Enoch, hindi siya namatay ng natural way na tumanda. Paliwanag mo yung namatay sa physical. Si Elias kasi, umakyat. Akala ng denomination, nasa langit na. Katulad ni Felipe yan. Kasi pag tinuloy mo yung bata sa king, nagulat pa sa hari, hindi nasa lupa. Lumipat ng lang lugar. Parang retiro ba? Kumbaga, kay Eliseo na napunta, observer na lang siya. Kaya sumulat siya sa hari. Ang layo-layo, hindi mo mapapansin kung hindi mo tinutukan yung chapter. Sobrang layo ng chapter. Siguro kung gudugod na siya, sumulat pa siya sa hari. Bakit yung sinabi na... Nasa langit si Elias. Paano siya susulat sa hari? bakit yung sinabi na hindi siya nakasumpong ng kamatayan? Kings. Second Kings. Ito, may kukwento sa Transfiguration. Ang Transfiguration, vision ng resurrection yan. Pansinin nyo, Matthew 7:2. Tignan nyo, may nakasila. Tell the vision to no one. Vision yun. Ano yung vision yun? Na vision ni Peter, James, and John na magre-resurrect from the dead Christ kasama si Elijah at si Moses. So itong Elijah and Moses ang magiging end time anointing sa modern day prophet sa Israel. Yun yung bubuhayin. Hindi bubuhayin. Kasabay ni Christ na buhay. Hindi babalik ngayon. Kasi may nagtuturo, literal na babalik si Moses at Elijah. Anointing. Ano yung patunay ko? Di ba yung Elijah doon sa Malakay 4, pinod kay John the Baptist? Spirit and power of Elijah. So, hindi literal na Elijah. Ang anointing na Elijah, pumunta kay John the Baptist. Ganun din sa end time to prophet. Pupunta ang anointing ni Moses and Elijah sa modern day to prophet. Ito, isi-share ko rin sa akin, pero sabihin ko lang ngayon. Bago yan pumalik sa Israel, naganap yan sa Gentile. Hindi dalawa. Isa lang. Bawat dito sa church age, may mga sinusubo ang Diyos na mga messenger to bring revival. Kasi ang church lumalayo, may nagtatawag ng may Reformation period para magpa-revival. May Protestant Reformation, revival yan. May Pentecostal revival. Yung Pentecostal parang sumahabol na lang yun eh. Pero, pagkatapos ng Pentecostal, meron yung ministry ni William Branham. Sabi ba si William Branham? Okay. Tinatanggap siya ng Pentecostal dahil sa King. Pero ang mahalaga sa kanya, yung restoration ng word. Hindi yung hip ang mahalaga eh. Yung hip pagkuha lang ng attention ng tao. Pero yung word, yung ma-restore yung original apostolic revelation na nawala sa Dark Ages. May balik tayo sa word. Kasi nawala na. Hindi na very yan yung mga churches ngayon. Yung churches ngayon, di ba, alam mo yung prosperity gospel. Saan na napunta yung attention nila? Pero pagdating doon sa pagsunod sa prophecy ng word, nawala na. Kasi restoration of the word. Meron tayo tinatawag na restoration bago yung perfection. Yung restoration, may mga bagay na nawala during the Dark Ages, ibabalik. Basahin lang natin ito. Acts 3:19 to 21. Acts 3:19. Saan? Other Ruel Cunimil. Kaya magpipig kayo at magpaliklog sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon sa pamamahiga at susubuin niya Jesus, ang Mesayas na hinilang niya para sa inyo. Siya ay dapat po nang manatili sa langit basta dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat. Pagbabago ang wording dyan, pero pagsasauli sa Siya'y pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga malalang propeta mula sa yung pagbabago dyan, pagsasauli. Kung nabasa niya si King James, turo ko na rin. Bakit si Kristo sa langit? Siya kailangan manatili sa langit hanggang sa tinatawag niyang pagbabago. Yung pagbabago na yan, actually,
pagsasauli ang original language, restitution of all things. Okay? Anong restitution pagbabago? Ang church pumasok sa Dark Ages. Pero bago umabot sa end time, nagkaroon ng unti-unting restoration. Kay Martin Luther, kay John Wesley, kay John Calvin. Tapos, ang dulo-dulo si William Branham. Ngayon, bawat isa sa kanila, meron silang revival na bumalik sa Word of God yung mga tao. Pero pagkamatay ng mga original reformers, gumagawa na ng kulto. Bakit tinawag ng kulto? Saradong isip, denomination ni Luther, denomination ni Calvin, denomination ni Wesley, si Branham, yung mga grupo ni Branham, hindi yan papayag na tawaging denomination. Pero may ugaling denomination. Yung ugaling denomination yung Nicolaita, yung saradong isip. Pareho lang. Pero, ang unang-unang i-restore sa atin, yung pagkaberehan, yung back to the Word of God. Kasi, sabi nga ni Branham, kung ikaw, mananampalataya ka, kailangan may kama ka, wala kang period. Ang period, wala kang tinatanggap eh. Wala ka nang tinatanggap na mensahe, kompleto. Tapos na kasi yung ano mo. Katulad sa Laodicea, di naman tumutok. So, yung Laodicea, ang sabi, hindi na namin kailangan yan, mayaman na kami. Hindi lang yung prosperity pati yung mga churches na follower ni Branham, na iniisip na, alam na nila lahat ng bagay. Iniisip na, alam na nila lahat ng bagay. Pero yung, actually, dinala ng bawat propeta, yung pagkabereyan. Yung pagkabereyan, yan ang unang binalik. At yan ang totoong na born again, yan ang totoong mara-rapture. Yan. Ngayon, kasunod dito yung two-prophet ministry. Ayan na, yan, support. So, hindi ko na kukunin yun, yung dito. So, isi-share ko rin to sa Angeles. So, bibigyan kayo kopya.